Hi guys, good morning. Dito na naman tayo guys na mag-share sa inyo ng kaalaman tungkol sa pag-estimate ng spandrel o kaya exterior ceiling. Sa mga di pa po nakakakilala sa akin guys, ako po si Architect Peter Monar. Ito guys yung pinadala ng ating kababayan na nagpapatulong sa atin na magpa-estimate ng spandrel o kaya yung exterior ceiling. Andito guys yung plano ng kanyang bahay, elevation, sections. At pinakita rin po niya guys yung perspective. At ito yung mga photos ng kanyang bahay guys. Malapit na rin matapos. Yung exterior ceiling na lang yung kulang. At saka finishings. Ang kanyang bahay guys ay 3-bedroom bungalow. Gable type ang kanyang roofing. So guys, sa lahat ng information na binigay sa atin ay pwede nating estimate yung spandrel. Dito guys, gumawa tayo ng sketch natin para sa pag-estimate ng spandrel, yung mga sukat lang sa exterior. Napakadali lang guys. Dahil nabigay naman na lahat ang information. Kailangan lang nating malaman kung ano ang length ng top chord. Kaya gumawa tayo ng sketch natin. So sa sketch natin guys ay 7 meters yung top chord. Pero nilagay ko na 7.5 para may allowance tayo. So sa pag-estimate ng spandrel guys, i-total nyo lang lahat. Yung kanyang overhang, yung length ng overhang. Dito guys, estimate natin, umabot ito ng 62.8 meters. Ito yung total length ng overhang. So, i-divide natin ito guys sa 0.1. 0.1 kasi ang width ng spandrel o kaya 4 inches. So, 62.8, i-divide natin ng 0.1, 628 lineal meter. So, magiging lineal meter na siya by 1 meter. So, 628 by 45 per lineal meter. So, ito guys, yung price natin ay nakuha lang natin online. At least ito guys, magkaroon lang sila ng idea kung magkano ang total cost na kanilang gagastusin. So, 28,260 para sa panels ng spandrel. Dito naman tayo guys sa end molding. Ang pag-estimate naman guys ng end molding ay ganun din guys. Yung total length ng overhang, i-times 2 natin kasi both sides sa fascia board at saka sa wall. I-divide natin ng 2.44 o kaya 2.2 para may allowance tayo. So dito guys, ang lumabas ay 60 pieces times 100 per piece. So 6,000 pesos. Meron naman tayong angle molding kasi gable roof, kaya sa harap ng gable roof, sa harap ng design ay mayroong angle molding. Meron tayong inner angle molding at saka yung outer angle molding. So 8 pieces times 100, 800 pesos. Meron tayong blind rivets. Gagamitin natin ito sa pag-rivet ng spandrel at saka sa ating mga moldings. Meron tayong torx and screw. Gagamitin natin ito para sa pag-secure ng end molding natin sa may walls, concrete walls. Tapos meron tayong touch up paint para sa mga rivets natin. Para parehas ang kulay ng mga rivets natin o kaya gagamitin natin ito sa mga nagasgas para mas maganda ang kalabasan ng ating spandrel. So ang total material cost na magagastos natin guys base sa price from online, 37,600 plus ang magagastos natin guys. Sa installation naman guys, sa laki ng kanilang bahay, ay aabot ito guys ng 50% from material cost. So, nasa 15 to, sabihin na natin 18,000. Depende sa kontraktor kung magkano ang labor cost niya sa ganitong klase. Ito guys ay ang tanong ng ating kababayan. Ano ba yung EM at saka AM? Ang EM guys ay yung end molding. Hindi ko lang kasi sinulat ng buo. So, end molding guys. At saka yung isa naman guys ay angle molding. Kita natin sa lower left side, AM na angle molding para sa outer. At saka AM, angle molding para sa inner. Dun sa lower right side ng drawing natin. Diyan guys, pag nakita nyo yung A, nandyan yung angle molding. Diyan natin gagamitin yung outer angle molding. Paano ba natin i-install guys yung end molding natin?
Pag yan ang wall guys, pag nakikita nyo sa sketch ko, yan din ang binigay ko sa ating kababayan. Mag-drill lang kayo para mailagay natin yung tokes, and then i-screw natin yung end molding natin sa may wall. Ganyan lang guys, ganyan lang namin in-install ang aming end molding. Para naman sa fascia board guys, i-re-rivet lang natin yung end molding sa may tip ng fascia board, sa may lip ng fascia board. And then dapat magka-level lang sila sa may wall. And then pwede na nating ilagay dyan yung spandrel, and then i-rivet na lang natin yung spandrel sa may mga end molding natin. Ganyan lang guys, kadali i-install ang spandrel. So guys, ito lang yung may share ko sa inyo ngayon. Sa mga gusto palang magpatayo ng bahay, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW at sa lahat ng ating kababayan dyan sa Pinas, huwag niyong kakalimutan guys, kumuha ng isang architect. Dito guys ay sigurado ang plano ng inyong bahay at ang pagpapatayo ng inyong bahay. Ganyan guys, ang aking kapatid na si Architect Pipito Galisti Munar, pamangkin ko guys, Architect Ariel J. Munar Abiliada, ang isa pa ay ang Architect Carlyle Munal Pataksil, ay mayroon din tayong electrical engineer sa family guys, Engineer Patrick Vince Laigo Munar, at ang inyo pong lingkod, Architect Peter Galisti Munar. So guys, sa mga gustong magpatayo ng bahay guys, paki-message lang ako at kayo ay aming matutulungan. Sa dami ng architect sa aming family guys, siguradong matutulungan namin kayo. Hanggang dito na lang guys, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong panonood sa lahat ng aking video. Sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan guys na paki-click ang subscribe at ang bell button upang updated kayo lagi sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat.